Hi everyone! Welcome again to my channel. At ngayon guys, ang ginagawa ko nga pala ay inaayos ko yung aking mini greenhouse dahil itong pipe ay hindi sila pare-pareha ang sukat, yung layo nila. Katulad nito, nilagyan ko na ng, ayan kung nakita ninyo may itim, nilagyan ko na ng marker para yung sukat ay pare-pareha pati dun sa baba. Ayan, ayan kung nakita ninyo, para pare-pareha lahat yung sukat ng pipe. Kasi nung inayos ko to, ayan, itong plastic, ay napansin ko dito sa pinakagitna na pipe ay tabingi siya. So dapat straight, parang baliko siya. So ayun yung ginawa ko ngayon. So napansin ko nung sinukat ko itong pipe na to, yung in between nila is merong malapit, merong medyo madistansya. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Tapos, ito rin, naglagay din ako nito. Ayan. Ito, nilagyan ko. Dahil, ang ano dito kasi dati is ito. Ganito siya dati, itong pipe na to. So, kapag nagsara ako dito ng ano, ayan, mabubutas yung plastic natin. So, para maganda siya tingnan at ano, hindi siya disturbo sa pipe. Itong plastic, ayan, para pantay-pantay yung pagkasara. Bumili ako ng ganito. Ito yung binili ko. So lahat sila, pati dito sa ibabaw, ayan, dati ito nakalabas dito. So ngayon nilagyan ko na rin. Ayan. So bago ko siya ayusin, medyo tabingi siya. Tapos itong mga pipe na to ay kailangan talaga nakabaon siya. Kasi kapag hindi mo siya binaon at mayroong bagyo, talagang lipa rin tong ano natin, mini greenhouse natin. So kailangan talaga siyang nakabaon sa lupa. And meron din akong ginawang extra, ayan oh. Ito para pang clip, para talagang ano, nakatali siya hanggang doon sa kabila. Ayan. So ayan yung ating ginagawa ngayon. So ibalik ko na tong lupa na to dahil tapos na tayo sa pag-a-adjust ng kabilang pipe. At tingnan niyo guys, oh. Ito nakadikit to siya. Nakadikit to siya dito. So dahil tabingi nga, tingnan niyo ang layo. Oh. Ayan. Ito yung layo, di ba? Oh, ang layo guys. Ayan. Ito hindi ko talaga to siya pinakialaman. So ayan. So ngayon ay straight na siya. Straight na yung ating pipe. Hindi na siya paganon. Nakaano na siya, naka-straight na siya, ganon na siya, hindi na siya ganyan. So, ayan, iurong ko na lang to siya dito sa likod pa. Ayan. So, kailangan ko siyang iurong. So, pasok tayo. Ito na lang yung aayusin ko ngayon. Ayan, itong plastic. Tapos, ibalik ko yung lupa. Iano ko dito uli. Ayan. Medyo malalim siya. Itong lupa na hinukay ko. Pati dun sa kabila. Ayan, oh. Kailangan ko talaga hukayan pati dun sa kabila. Tingnan ninyo itong aking fill. Oh. Ang laki na niya guys. Ayan. Diba? Ang laki na niya. Tapos, itong aking California Sunset. Medyo nahirapan akong mag-alaga sa kanya kapag nasapat siya. So, yung California Sunset ko na nasapat ay naano na siya, nategi na. So, na goodbye na siya. Ito na lang yung naiwan, yung nandito sa lupa. So, dati na talaga siya nasa lupa nakatanim. Dun sa old na mini greenhouse ko, nasa lupa na talaga to siya. So, ngayon, ayan oh. Maganda yung ano niya, dahon niya. Pula. Ayan oh, pumupula siya guys oh. Tapos, ang ating Leticia ay medyo makapal na rin. Ayan ang ating Leticia. Ito si Magic Gold yan. So, malalaman mo yung ano niya, hitsura niya kung alin si Leticia at si Magic Gold kapag malamig na yung panahon. Kasi si Magic Gold, nagiging dilaw siya. Itong gitnang rosette dito. Ayan o, ito. Sa gitna. Nagiging dilaw siya. So makikita mo talaga kung alin si Magic Gold at si Leticia. Ito o. Kumapal na ang ating sedum dito sa gilid. Kumapal na siya. At itong ating, tingnan ninyo ang ating topsy-turvy. Ayan, curl na curl yung dahon niya. Nagko-curve talaga guys.
Si Topsy-Turvy. Yan ang ating pink frill. Ang dami niyang bulaklak. Tapos ang ating ano dito sa gilid, ayan si Bruns. Ang ating mga Bruns na tinutok natin last year ay kumapal na siya. Ngayon pati itong ating red iris dyan, kumapal na rin. At meron na namang, ayan oh. So ganito talaga si Tito Buns. Nagiging ganyan siya guys, pero hayaan ko na, hindi ko na siya galawin. Kapag nakaramdam siya ng init, bigla siyang nagiging ganyan. Maglagasan na lang siya. So napakabilis niyang manlagas, napakabilis din niyang i-propagate sa dahon. So hindi ko na siya inaano dyan, hinahayaan ko na lang. Tapos, ayan, ito ang aking mga baby na madiba. Malaki na sila. Ayan, yung isa dito ay hinedcut ko, so nasa bahay pa rin. Yung head ay nilagay ko direct sa ground, tapos yung pinaka puno ay nandun pa rin sa aking patungan. So medyo malaki na konti yung baby niya. So ito yung kasamahan. Ayan, medyo marami ang ating madiba at mayroon ulit tayong bagong babies ngayon na naipropagate sa dahon. Yung mga tinanggal ko na dahon galing doon sa hinedcut ko, pinropagate ko ulit. So mayroon na naman tayong bagong madibas. Ayan, nagsimula lang ako sa isang madiba. Nandito yung pinaka mother plant. Ayan, malaki na ang mother plant nila guys. Yan, dito lang ako nagsimula. Tapos, yan, marami na akong madiba ngayon. So, hindi ko pa nakitang namulaklak si madiba. Never pa. So, hindi ko alam kung kailan siya gustong mamulaklak. So, ito naman si Mixtory. Ayan, yung pangalan niya. So, ang mother plant nito ay namatay na rin. Buti na lang at bago ko tinanim yung mother plant ay nagtanggal ako ng mga dahon. So ayan, merong mga natirang babies. Ayan, leaf propagation. Meron din doon sa bahay. So ayan. So bumibili ako ng mga succulents, pa isa-isa lang talaga. Dahil kapag tinanim ko na sila, nagtatanggal ako ng mga dahon para pang propagate. Ayan. Tapos ito oh, okay pa rin yung hindi talaga siya namatay guys. So ito is nakadikit pa rin dito sa pinakapuno. Ito yung pinakapuno yata. Ito yung pinakapuno. So hinedcut ko to siya. Ayan, mayroon akong pinagputulan dyan. So ang pinutol ko dyan ay nandito ito. Tapos ito nakakonect pa rin siya dito. Kasi kapag tinanggal ko yan at iniba ko siya, mamatay to siya kasi wala siyang green sa dahon, so hindi siya makapag-produce ng pagkain niya. Kaya ayan, nakadikit pa rin siya. Tapos malaki na nga pala ang ating Crispy Beauty dito. Ayan, ang ating Crispy Beauty, malaki na siya guys. So ang laki na ng ating Crispy Beauty. So naglagay na nga pala ako ng ngayon, ng ito UV cut dito sa gitna. Naglagay ako dito ng UV cut sa gitna kasi napakainit dito guys. Tinanggal ko lang siya ngayon dahil inayos ko yung aking greenhouse kasi nga tabingi. So mamaya kapag natapos na ako dito, syempre ibalik ko uli. Ayan. So ito na yung hitsura ng ating mga bagong tanim na babies. Ayan na ang hitsura nila. So far ngayon, kahit mainit sa tanghali ay wala pa rin nagkaroon ng damage. Ganun pa rin, okay pa rin sila. Hindi ko lang alam pagdating ng summer kung magmamashi sila. Kasi kapag summer kasi medyo maselan sila sa summer, lalo na kapag sobrang init. So tingnan natin. Ayan. At plano ko rin na medyo iangat tong nila kasi mas malapit sila dito sa ayan diba, mas malapit sila dito sa baba. So gusto ko silang iangat konti kasi baka may pumasok na ahas, di natin makita na may ahas pala sa ilalim. Ayan, gagawa ako ng patungan, yung simple lang, parang kahoy lang, tapos ipatong mo lang sila. Ayan. So para pag nagdilig ako, kasi ito gusto ko rin tong palitan.
na ano, kapag nagdilig ako, mag-a-absorb yung ano, tubig sa ano. Ito kasi siya plastic. Yan. So kapag nagdilig ako, yung tubig nandito lang sa baba. So gusto kong palitan siya ng parang ano ba yun? Parang sako. Meron akong naka-prepare doon. So ayun, inuna ko lang muna tong aking greenhouse. Saka ko na ilagay yung ano, patungan para hindi sila masyadong malapit sa lupa. Ayan. So ito yung kanilang update. Hitsura nila ngayon. So ito yung mga bagong tanim nandito. Ayan, nandito sila. Tapos yung ating ano, medyo gumanda uli ang ating, ito si Trumpet Pinky. Ayan, medyo gumanda uli siya guys. Yung ating Trumpet Pinky natin. Bumaba uli ang kanyang dahon. Kasi nung winter guys, yung dahon niya napaka-ikli, napaka-liit. Yan. Tapos meron na din ako ditong natanggal na baby. Nandun siya. Nandito siya. Dalawang baby sila. Ayan dalawa sila. Hindi ko pa pinaghiwalay. Ayan yung naipropagate natin. Unang naipropagate natin. Hindi ko pa nasubukan na magpropagate ng Trumpet Pinky sa dahon. Pero susubukan ko soon. Kasi gusto kong magpadami ng Trumpet Pinky. So, ayan lang guys. Tapusin ko muna itong aking mini greenhouse. Tapos i-update ko kayo uli kung ano yung nabago dito. Ayan. So, thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, please subscribe and like. At maraming salamat lagi sa inyong panunood at sa inyong pag-aantay lagi sa aking upload. Ayan. Maraming salamat and see you on my next video. Bye-bye.